Nagkukumahog na ang ilang guro, magulang at mga otoridad sa paglilinis sa mga paaralang kundi lubog pa rin sa baha, nabalot naman sa makapal na putik. Nakatutok si Oscar Oida. Hindi tulad sa ibang lugar na humupa na ang baha. Ang ilang classroom ng Polo National High School sa Valenzuela may tubig pa rin. Balak daw patambakan ito para tumaas-taas. Nilalagay muna namin sa computer laboratory, sa science lab, yung mga estudyante na supposed to be, nagagamitin itong dalawang room. Ang city government ng Valenzuela ay hindi naman kami pinapabayaan. Kabawasan pa yan sa kulang ng classroom kaya 57 estudyante ang pagkakasyahin sa isang classroom. Imbis na 45 lang. Ang plan B kung maapektuhan daw ang pag-aaral dahil sa siksikan. Nagkaroon kami ng schedule na kung saan ang estudyante ay pumapasok lang ng 6 to 10 yung pang-umaga. Tapos yung panghapon namin from 2 to 6 ng hapon naman. Para yung init between 10 to 2 ay nasa bahay sila. Yung po ang advantage na natutunan at nakuha natin doon sa pandemic. Nagkukumahog din ang mga guro't magulang na naglilinis ng Pantay Tamurong Elementary School sa Kawain, Ilocos Sur dahil makapal pa ang putik na iniwan ng baha sa paaralan. Kanya-kanyang bunot sa sariling bulsa ang mga guro para ipambayad sa mga dagdag na maglilinis. Yung mga ibang nakatapos na maglinis sa bahay nila, pinakiusapan namin. To the rescue naman ng mga pulis sa lugar, lalo't halos 3 linggo na lang bago ang pasukan sa August 29. Kailangan talaga ng manpower. Itong ginagawa namin, kulang na kulang talaga kami unang-una sa equipment. Nauna nang sinabi ng DepEd na prioridad sa disaster funds ang repair ng mga paaralang napinsala, bunsod ng bagyong Egay at Falcon, kabilang ang ilang classroom na natanggalan ng bubong. 2 billion pesos ang pondo para sa sirang classroom. Samantala, ipinagtanggol ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte ang hinihinging 150 million pesos confidential fund para sa fiscal year 2024. Mahalaga raw ito, lalo't may kinalaman ito sa national security. Pero ipapaubayan niya sa Kongreso kung ibibigay ang pondo. Because education is intertwined with national security. Napakahalaga na we mold children who are patriotic, who will defend our country. Dagdag naman ng DepEd spokesperson, gagamitin ang confidential fund sa pagkolekta ng impormasyon at iba pang hakbang para mahinto ang anilay illegal recruitment sa mga paaralan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.